Ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay nakakatanaw ng mga dambuhalang sasakyan pang himpapawid tulad ng eroplano o di kaya ay kapag lulan ka ng sasakyan ito mula sa pagsakay mo pa lang ay tiyak na mayroong nararamdamang kaba, diba? Mula sa pagtakbo nito sa runway patungong kalawakan ay sadyang napapikit na lang tayo, sabay ang kalakip na panalangin dahil alam ng marami sa atin kapag isang pagkakamali ay tiyak alam na natin kung ano ang sasapitin ng bawat sakay ng mga eroplanong ito. Kapag ito naman ay ligtas na nakalapag sa kalupaan ay maraming salamat Panginoong Diyos ang madalas nating sinasambit at nagpapasalamat din tayo sa mga crew na nag-aasikaso sa atin habang tayo'y naglalakbay sa kalawakan at lalong-lalo na sa mga magigiting na piloto ng eroplanong ating sinasakyan. Ang matutunghayan nating kwento ay tunay na pangyayari noon ay tiyak masasabi nating malaking milagro at dito natin matututunan ang salitang madalas nating naririnig kung di mo pa oras ay hindi ka pa mamamatay. Ang Philippine Airlines Flight 434 kung minsan ay tinutukoy bilang PAL 434 o PR 434 ay lumipad noong Disyembre 11, 1994 mula Cebu patungong Tokyo, Japan sakay ng isang Boeing 747-283V na malubhang napinsala ng bomba na ikinamatay ng isang pasahero at nasira ang mga vital control system nito. Ang pambubumba ay isang pagsubok na hindi matagumpay na pag-atake ng mga teroristang Bujenka. Ang Boeing 747 ay lumipad sa ikalawang bahagi ng isang ruta mula sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City patungong Narita International Airport sa Tokyo, Japan at nag-stop over muna ito sa Mactan, Cebu International Airport. Natuklasan ng mga otoridad na si Ramsey Joseph, isang pasahero sa naunang flight leg ng sasakyan panghimpapawid ang salarin at nagtataglay ng pampasabog. Nagpagawa ng peking pasaporte si Joseph sa ilalim ng peking pangalang Italiano bilang si Arnaldo Porlani mula sa isang maling spelling ng pangalan ng mambabatas na Italiano na si Arnaldo Porlani. Ito ang naging susi upang hindi siya mahuli. Si Joseph ay salarin din sa pagpapasabog sa World Trade Center noong February 27, 1993. Sumakay si Ramsey Joseph sa NAIA patungong papuntang Cebu Airport. Umalis ang eroplano mula sa Maynila noong alas 5:35 ng umaga. Matapos may airborne ang eroplano, pumasok siya sa banyo, bitbit ang kanyang toiletry bag at nubad ang kanyang sapatos para ilabas ang mga baterya, wiring at spark source. Nakatago sa takong sa ibaba ng antas kung saan hindi matitik ang mga metal detector na ginagamit noon. Inalis ni Joseph ang isang binagong Casio digital na relo mula sa kanyang pulso upang magamit bilang isang timer. Inalis ang mga natitirang materyales sa kanyang toiletry bag at pinuo ang kanyang bomba. Itinakda niya ang timer ng 4 na oras kung kailan siya matagal nang bababa at ang eroplano ay malayo sa karagatan at patungo sa Tokyo sa susunod na yugto ng paglalakbay nito. Ibinalik ang buong bomba sa bag at bumalik siya sa kanyang kinauupuan. Pagkatapos lumipat si Joseph ng upuan na merong 26 key kahit walang pahintulot ng isang flight attendant dahil sa kanyang pag-aangkin na mas makikita niya mula sa upuang iyon. Nilagay ni Joseph ang nakasimbol na bomba sa bulsa ng life vest sa ilalim mula sa passenger seat. Pinili niya ang lokasyong ito batay sa hindi pagkakaunawaan kung saan matatagpuan ang mga tangke ng gasolina sa partikular na configuration ng Boeing 747. Ang tangke ng gasolina ay matatagpuan sa ilalim ng gitna ng eroplano kung saan ang paglalagay ng bomba ay malamang na magresulta ng malaking pinsala at maaaring ibagsak pa ang eroplano katulad ng pambubomba sa Lockerbie na naganap 6 na taon na ang nakakaraan bago ang insidente. Gayunpaman, ang Boeing 747 ay nagsagawa ng paglipad at ay may tangke ng gasolina sa likod dahil sa pagsasaayos ng kabin nito na ginawang 26K ang upuan sa dalawang hilera pasalubong ng tangke ng gasolina sa gitna. Pagkatapos niyang itanim ang bomba, lumabas si Joseph
sa sakyang panghipapawid sa Mactan, Cebu Airport. Napansin ng Philippine domestic flight attendant na si Maria de la Cruz na si Joseph ay lumipat ng upuan habang nasa himpapawid galing Manila papuntang Cebu flight at lumabas ng eroplano sa Cebu Airport kasama ang domestic cabin crew. Ngunit hindi sinabi ang impormasyon na ito sa international flight crew na sumakay sa Cebu Airport para sa paglalakbay patungong Tokyo. Bukod kay Joseph, 25 pang pasahero ang lumabas din ng eroplano sa Cebu Airport kung saan 256 pang pasahero at bagong cabin crew ang binubuo ni na Flight Porcher Isidro Mangahas Jr., Assistant Porcher Fernando Bayot at mga flight attendant na sina Agustin Azurin, Ronnie Macapagal, Eduardo Rias, Robert Santiago, M. Alvar, Alpha Nicolasin, Cynthia Tingosiang, Andre Palma, Socorro Mendoza, E. O. L. Garcia, In de la Cruz at Adora Alta Rejos, L. Abilia kasama ang Japanese interpreter na si E. Okada sumakay sa eroplano para sa huling bahagi ng paglipad patungong Tokyo. Ang Flight 434 ay lumapag sa Cebu noong alas 6:50 ng umaga. Pagkatapos ng isang oras, 15 minuto ng flight alas 8:38 ng umaga. Pagkatapos ng 38 minuto, pagkaantala dahil sa pagsisikip sa paliparan, lumipad ang eroplano na may kabuuang 273 pasahero sakay. Kabilang sa kanila ang 24 taong gulang na si Haruki Ikigami, isang Japanese industrial sewing machine maker na bumalik mula sa isang business trip sa Cebu na nakaupo sa upuan na 26K. Sa oras na alas 11:43 ng umaga, Eastern Indonesian Time, 4 na oras matapos itanim ni Joseph ang kanyang bomba. Pinasabog ng device ang upuan ni Ikigami na ikinasugat ng karagdagang 10 pasahero sa mga katabing upuan sa harap at likod ng upuan mula 26K. Ang pagsabog ay nagpabuga din ng 2 square foot na bahagi ng cabin floor na nag-iwan ng nakanganga na butas patungo sa lokasyon ng cargo hold at ang mabilis na paglawak ng cabin mula sa pagsabog ay naputol ang ilang mga control cable sa kisami ng kanang aileron ng eroplano. Gayon din ang mga kable na nakakonekta sa mga control sa pagpipiloto ng kapitan at unang opisyal. Sinubukan ng assistant porcher na si Fernando Bayot na hilahin si Ikigami mula sa butas ng pagsabog, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Fernando Bayot kapag pinagpatuloy niya ang paghatak sa biktima ay mawawala ang bahagi ng katawan ni Ikigami at tuluyan nang namatay si Ikigami. Upang maiwasan ang karagdagang panik, tinawag ni Fernando Bayot ang isa pang flight attendant upang subukang isalba si Ikigami gamit ang isang kumot at oxygen mask. Naalala ni Masaharu Shizuki, isang samang lulan ng PR-434 na saksing buhay sa insidente, na ang mga pasahero ay parehong sugatan. Sa simula ay sinubukan niyang lumayo sa lugar ng pagsabog, ngunit sinabihan sila ng cabin crew ang mga pasahero na nanatili sa kanilang kinaupuan hanggang magawang paupain ang sitwasyon sa 10 pasaherong nasugatan at isa sa kanila din ang nangangailangan ng pangangalagang medikal. Ang butas sa sahig sa ilalim ng upuan ay patungo sa cargo hold sa halip na tangke ng gasolina, kaya hindi matagumpay ang ginawang pagpapasabog sa eroplano. Ang orientasyon ng bomba na nakaposisyon sa harap, sa likod at pataas na anggulo mula sa pahalang ay naging sanhi ng pagpapalawak ng pagsabog. Iniligtas nito ang panlabas na struktura ng eroplano dahil ang katawan ni Ikigami ay sumisipsip ng karamihan sa puwersa ng pagsabog. Ang ibabang kalahati ng kanyang katawan ay nahulog sa cargo hold. Katapos ng pagbomba, ang eroplano ay bumagsak ng husto sa kanang bahagi, ngunit mabilis na inayos ng autopilot ang posisyon nito upang maibalik sa normal ang lipad nito. Matapos ang pagsabog ay agad inutusan ni Captain Reyes kay Systems Engineer Dexter Comendador na suriin ang lugar ng pagsabog upang suriin kung may pinsala. Pinagbigay alam agad ni Captain Eduardo Reyes sa Mayday call na humihiling ng emergency landing sa Naha Airport, Okinawa Island ng Japan. Habang ang Japanese Air Force controller ay nakaranas ng kahirapan at pagsisikap na maunawaan ang kahilingan ni Reyes, kaya ang mga American air traffic controllers mula sa isang base militar ng US sa Okinawa, Japan ang pumalit at nagproseso ng agarang paglapag ng eroplano.
Habang nasa kalawakan pa ang eroplano ay tinuro nila sa isang USAF Learjet tungo sa PAL 434 upang makita kung may pinsala sa panlabas na fuselage at upang i-verify kung ang landing gear ng eroplano ay nasa lugar habang binabaybay ng PAL 434 ang patungo sa Okinawa, Japan. Dahil sa matinding pangangailangang mabilis na lumapag upang alagaan ang mga nasugatan, siyasatin ang eroplano para sa karagdagang pinsala. Gayunpaman, inutusan ni Reyes ang unang opisyal na si Jaime Herrera na hawakan ang kanyang sariling mga kontrol ng PAL 434 at pagkatapos ay deactivate naman ni Reyes ang autopilot. Ang sasakyang panghipapawid ay hindi bumaba pagkatapos ng pagtanggal ng autopilot, ngunit hindi rin ito tumugon sa mga input ng pagpipiloto mula sa alinmang controller dahil sa pinsala ng control cable na dulot ng bomba. Nahirapan ang mga tripulante na gamitin ang mga aileron na maaring payagan ang sasakyang panghipapawid na gumulong, ngunit hindi pa rin nagawang baguhin ang direksyon ng eroplano. Matapos pag-isipan ng iba't ibang hypothetical na pamaraan ng kontrol, ang mga tripulante ay nagpasya na sa paggamit ng asymmetric thrust upang makontrol ang jet. Sa isang katulad na paraan sa mga tripulante ng United Airlines Flight 232, 5 taon na ang nakakaraan buhat mangyari ang trahedya sa PAL 434 dahil ang ibang mga paraan ng kontrol ay tinuturing na mas mapanganib na subukan o hindi magkakaroon ng higit na epekto gaya ng ibang mga paraan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga throttle upang patnubayan ang eroplano, pagbabawas ng bilis ng hangin upang kontrolin ang radius ng mga pagliko at upang payagan ang eroplano na bumaba, at ang naisip na remedyo ay ang pagtatapon ng gasolina upang mabawasan ang strain sa landing gear. Matagumpay na inilapag ng 58 anyos na veteranong piloto na si Captain Eduardo A. Reyes ang nasabing 747 sa Naha Airport bandang alas 12:45 ng hapon, isang oras matapos ang pagsabog ng bomba. Nakaligtas ang iba pang 272 pasahero liban kay Ikagawa at 20 tripulante ng Boeing 747 PR-434. Ayon sa pananaliksik ng US, ang device na ginamit na pampasabog ay Mark II 18 microbomb pamamagitan ng digital na relo ng Casio gaya ng inilarawan sa Phase 1 ng Bojinka plot, kung saan ito ay isang pagsubok sa Flight 434. Ginamit ni Joseph ang ikasampung lakas ng pampasabog na binalak niyang gamitin din ito sa 11 airliner ng US noong Enero 1995. Ang bomba ay dinisenyo upang makalusot sa mga taga-check ng seguridad sa paliparan ng hindi natutukoy. Ang ginamit na pampasabog ay isang uri ng likidong nitroglycerin na tinago sa pamamagitan ng isang buti ng contact lens fluid. Katapos ng pagbubomba ni Joseph sa PR-434 ay natunton ng Police Manila ang mga bateriyang ginamit sa bomba at marami sa mga nilalaman nito mula sa Okinawa pabalik ng Maynila. Natuklasan ng pulisya ang plano ni Joseph noong gabi ng Enero 6 at maaga ng Enero 7, 1995 at si Joseph ay naaresto pagkaraan ng isang buwan na pagtatago sa Pakistan. Siya ay pinalabas pabalik sa Estados Unidos upang harapin ang paglilitis kung saan binigyan siya ng Korte Suprema ng New York ng habang buhay na sentensya na may kalakip at karagdagang 240 taon na pagkakakulong. Nakatanggap din ng 240 taong sentensya ang mga kasabwat ni Ramsey Joseph. Ang pangyayaring ito ay dito tayo nakakakuha ng aral at natuto tayong sumampalataya magagawa ng Panginoong Diyos. Di man tayo kasama sa trahedyang iyon at tiyak marami sa kanila ang humihingi ng tulong buhat sa lumalang sa atin dahil ang trahedya ay walang pinipiling lugar o oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!